Mabuhay at maligayang pagbabalik sa Anino sa Dilim. Ang podcast kung saan sabay-sabay nating sisilipin ang mga nakakakilabot at misteryosong bahagi ng internet. Kung bago ka rito, hi, ako nga pala si Mama Creep. At kung mahilig ka sa misteryo, spooky stories at mga kakaibang kwento, tamang-tama lang na nandito ka ngayon. Welcome back at maraming salamat sa pagsubaybay muli sa isa na namang bagong episode ng Anino sa Dilim. Just wanna say, meron na tayo ng 91 followers sa Spotify, so maraming salamat po sa pagsubaybay. We really appreciate it. Dalawa lang kami dito sa podcast na to, si Kea at ako, si Mama Creep. So, na-appreciate namin ang support nyo. At syempre, bago tayo magsimula, as always, maraming salamat kay Kea sa pagtulong sa paggawa ng script at sa pag-edit ng video ngayong gabi. Isipin mo, naglalakad ka pa uwi mula sa school o pagkatapos ng isang shift sa trabaho. Nang bigla na lang may sasakyang hihinto sa tabi mo. May mga lalaking maaaring kilala mo o mga ganap na estranghero na bigla ka nilang hahawakan at pilit isasakay sa kotse. Kung iniisip mong kidnapping ito, tama ka, kidnapping talaga ito. Pero hindi lang basta kidnapping. Hindi ka kinukuha para sa isang ransom, kundi para sa sarili mong kasal. Sa matatarik at magagandang kabundukan ng Kyrgyzstan, hindi ito eksena mula sa pelikula, kundi isang realidad na tinatawag na alakachu o bride kidnapping. Bago tayo magsimula, paalala lamang po na ang episode na ito ay naglalaman ng talakayan tungkol sa bride kidnapping, sa pilitang kasalan, karahasan laban sa kababaihan at mga sitwasyong may kinalaman sa pang-aabuso at kawalan ng pahintulot. Ang mga paksang ito ay maaaring maging sensitibo o nakaka-trigger para sa ilang tagapakinig. Listener discretion is advised. Sa Kyrgyzstan, ang alakachu na literal na nangangahulugang to take and run away ay isang practice ng bride kidnapping kung saan dinudukot ng isang lalaki ang babaeng nais niyang pakasalan. Sa ilang pagkakataon, planado ito ng parehong lalaki at babae. Nagpapanggap silang kidnapping ito upang maiwasan ang magastos na kasal o malusutan ang pagtutol ng pamilya. Sa ganitong sitwasyon, mas kahawig ito ng isang lihim na pagtakas ng magkasintahan, isang uri ng elopement o pagtatanan. Ngunit, hindi lahat ng kaso ay ganito. Sa maraming pagkakataon, hindi pumapayag ang babae. Maaari siyang harangan sa daan, isakay sa kotse ng isang grupo ng mga lalaki at dalhin sa bahay ng lalaking gustong magpakasal sa kanya. Doon, madalas siyang inilalagay sa isang silid habang kinakausap. Teka, mali. Hindi naman pala talaga kausap. Kundi pinipilit na mga babaeng kamag-anak ng lalaki na tanggapin ng kidnap na bride ang inaalok na kasal. Papaano? Sa paglagay ng isang puting scarf. Sa prosesong ito, isang puting scarf na tinatawag na joluk ang isusuot o ilalagay sa ulo ng babae. Itinuturang ito bilang tanda ng pagtanggap sa kasal. So kung tatanggapin mo, sige, kakasal ako sa lalaking nagkidnap sa akin, isusuot mo itong jolok na to. Sa mata ng komunidad at ng buong nayon, kapag suot muna ang scarf na iyon, ikaw ay ganap niya ng asawa. Dahil dito, kahit na tumanggi ang babae sa simula, kasi sino ba naman ang gusto umuo na lang basta sa ganitong klaseng sitwasyon, minsan malakas ang pressure mula sa pamilya, sa komunidad at sa tradisyon na umuo na lang siya. Kaya sa huli, parang wala siyang choice, kundi mag-agree. Samantala naman, paano naman yung pamilya ng babae, di ba? Kapag nakidnap na ang babae, kumbaga nasa poder na siya ng lalaki, pupunta naman ang mga lalaking kamag-anak ng groom sa bahay ng bride upang kausapin ang kanyang pamilya at magdala ng dowry. Kasi ito pa rin yung pamamaraan nila. Nagbibigay pa rin sila ng dowry para sa babae. Pagdating nila sa gate sa bahay ng babae, hindi sila maaaring kumatok.
kailangan nilang maghintay na pagbuksan sila ng pinto ng pamilya ng babae bilang simbolo ng pag-amin ng kanilang kasalanan sa pagdukot sa anak ng pamilya. So, in a sense, sa pagkakaintindi ko, para silang walang karapatan na kumatok kasi kinidnap nga nila yung anak na babae ng pamilya. At maaaring maghintay ang pamilya ng lalaki sa labas ng bahay ng pamilya ng babae ng buong araw. Hanggat hindi sila pinagbubuksan, hindi sila pwedeng kumatok. Dapat kusa ang pamilya ng babae. At kapag pinapasok na sila, ay hihingi sila ng paumanhin at mga ngakong aalagaan ang babae. Pero paano nga ba ito nagsimulang tradisyon na ito? Ayon sa Marriage by Abduction ni Peter Lom, walang tiyak na sagot kung kailan eksaktong nagsimula ang practice na ito. May mga tala mula sa mga anthropologists na nagdodokumento ng bride kidnapping noong ika-19 na siglo, ngunit naniniwala ang maraming scholar na mas matagal pa itong nangyari or nag-exist. May isang popular na kwento na nag-uugnay sa tradisyong ito sa nomadic history ng Kyrgyzstan. Ang pangalan mismo ng bansa ay pinaniniwalaang nangangahulugang the country of the 40 tribes. Ayon sa ilang alamat, noong sinaunang panahon, nagkakaroon ng mga paglusob ang iba't ibang tribo laban sa isa't isa. At sa mga paglusob na ito, ay may mga babaeng dinadala bilang asawa. Ngunit, in a sense, hindi pa rin ito sapat na ebidensya upang patunayan na dito nga talaga nagsimula ang bride kidnapping. Sa paglipas ng panahon, malinaw na nagbago ang anyo ng practice na ito. Sa mga kwento noong nakaraan, sinasabing ang bride kidnapping ay minsang ginagamit bilang isang uri ng Romeo at Juliet na pagtakas or pag-elope. Kapag tutol ang pamilya sa isang relasyon o kapag hindi kayang bayaran ng lalaki ang mataas na dowry sa tradisyonal na kasal, maaaring dukutin ng lalaki ang babaeng mahal niya. Ngunit, kadalasan ay may pahintulot at kasunduan ng babae. Ayon sa ilang modernong obserbasyon at pananaliksik, bihira na ang ganitong uri ng consensual kidnapping sa kasalukuyan. Sa halip, maraming kaso ang may kasamang pamimilit at matinding pressure sa babae. Isa pang mahalagang yugto ng kasaysayan ng practice na ito ay ang panahon ng Soviet Union. Sa ilalim ng kanilang pamamahala, naging illegal ang bride kidnapping. At may mga ulat pa nga na may mga taong nakulong dahil sa pakikilahok dito. Gayunpaman, kahit ipinagbabawal na ito noon pa, may mga nagsasabing patuloy pa rin itong nangyayari ng palihim sa ilang komunidad. Matapos makamit ng Kyrgyzstan ang kalayaan noong 1991, napansin ng maraming mananaliksik na lalo pang dumami ang mga kaso ng bride kidnapping. Kasunod ng pagbagsak ng komunismo, dumaan ang Kyrgyzstan sa matinding pagbabago sa ekonomiya na nagdulot ng mataas na unemployment, lalo na sa mga rural na lugar. Kasabay nito, nananatiling magastos ang tradisyonal na kasal sa Kyrgyz culture, na kadalasang may malaking dowry, mahabang paghahanda at napakabonggang handaan. Dahil dito, para sa ilang lalaki at kanilang pamilya, nagiging mas praktikal na opsyon ang bride kidnapping. Kahit kailangan pa ring magbayad ng bride price, madalas ay mas mababa ito. Minsan mas mababa pa nga sa karaniwang halaga. Ngayong may background na tayo, paano nga ba isinasagawa ang pagdukot? Batay sa aming research, naghahanda na ang pamilya ng lalaki para sa kasal bago pa man ang mismong pagdukot. Pagkatapos nito ay kakausapin ng groom ang kanyang groomsmen upang planuhin ang kidnapping. Kadalasan mga kamag-anak ang kasama, pero minsan ay may mga kaibigan din. Magsiset sila ng location kung saan isasagawa ang pagdukot. Nakaredy na rin ang getaway vehicle at mga kasabwat. Bago sila umalis para dukutin ng babae, bibigyan pa sila ng basbas na mga nakakatanda sa pamilya. Sa kabuuan, kahawig ito ng karaniwang proseso ng kidnapping. Ang pagkakaiba lang ay may pahintulot ito ng pamilya ng groom. Kapag naging successful ang bride kidnapping, hindi doon nagtatapos ang proseso.
Sa katunayan, doon pa lang nagsisimula ang kalbaryo ng babae. Sa oras na dalhin siya sa bahay ng lalaki, kadalasan ay pinalilibutan siya ng mga babaeng kamag-anak ng lalaki, mga ina, tiyahin o lola, na siyang kumakausap at nanghihikayat sa kanya na tanggapin ang kasal. Maari silang magmakaawa, mangumbinsi o minsan ay magbigay ng babala tungkol sa kahihiyan na maaaring idulot kung tatanggi siya. Sa ilang komunidad, may paniniwala na kapag ang isang babae ay naipasok na sa bahay ng lalaki, maaari nang masira ang kanyang reputasyon kung siya ay aalis pa. Dahil sa matinding pressure mula sa pamilya, komunidad at takot sa kahihiyan, may mga babae na sa huli ay napipilitang sumang-ayon kahit hindi nila pinili ang sitwasyong ito. Ayon sa isang panayam ng UNICEF sa isang biktima ng bride kidnapping na si Aisulu, ibinahagi niya ang kanyang karanasan. For me, as a person who has survived such a crime as a victim, it is not easy to describe what I experienced and what I went through, she says. You will never be a victim of bride kidnapping in the past. It stays with you for the rest of your life. Matapos siyang makatakas mula sa bahay ng kanyang asawa, nagpatuloy ang emotional at psychological na karahasan sa loob ng 2 taon. Patuloy siyang pinilit ng kanyang abductor at ng pamilya nito na bumalik at ipagpatuloy ang kanilang pagsasama. Maging ang sariling pamilya ni Aisulu ay sinubukan siyang kumbinsihin na bumalik at tanggapin ang kasal. Dahil sa maraming komunidad, itinuturing na kahihiyan kapag ang isang babae ay nahiwalay sa asawa o naging divorcee. Dagdag pa niya, "Do you know how hard it is to live after it?" asks Aisulu. "Even after you left that house of the kidnappers to live with the stigma for life. How do victims of bride kidnapping live after a divorce? They are treated like second-class people, including by close relatives. In their view, the girls that survive the abduction do not have the moral right to marry an unmarried guy. A man must also be divorced so that they are on equal conditions, so as not to infringe upon his rights. At the same time, a man who kidnapped a girl can steal other girls again and again. The law does not work." Sa papel, iligal na ang bride kidnapping sa Kyrgyzstan. Noong 2013, pinalakas ng gobyerno ang batas laban dito at nagtakda ng mas mabibigat na parusa para sa mga lalaking sangkot sa pagdukot ng babae para sa kasal. Ngunit sa realidad, ibang kwento ang nangyayari sa maraming komunidad. Ayon sa ilang ulat mula sa mga human rights groups at international organizations, tinatayang 1 sa bawat 5 kasal sa Kyrgyzstan ay nagmumula sa bride kidnapping. Sa kabila ng malinaw na pagbabawal ng batas, kakaunti lamang ang mga kasong nauuwi sa investigasyon at mas lalo pang kakaunti ang humahantong sa pagkakakulong. Dahil dito, nananatili ang pakiramdam ng impunity, na para bang walang tunay na consequence ang ganitong gawain. Tulad ng sinabi ng isang babaeng nakaranas nito, si Aisulu, kapag ang isang lalaki ay nakadukot ng isang babae, maaari pa siyang dumukot muli, paulit-ulit. Hindi dito gumagana ang batas. At sa pagitan ng kung ano ang sinasabi ng batas at kung ano ang nangyayari sa realidad, patuloy na umiiral ang isang tradisyon na para sa marami ay hindi na lamang simpleng kaugalian, kundi isang sistemang nagpapahintulot sa pamimilit at pagkawala ng choice ng isang babae. At kung iniisip mo na kidnapping lang naman yan, baka pumayag din naman ng babae at hindi naman siguro siya sasaktan, doon ka nagkakamali. Ayon sa BBC News, isang kaso ang yumanig sa buong Kyrgyzstan at muling nagbukas ng diskusyon tungkol sa bride kidnapping. Si Aizada Kanatlikova, 27 years old, ay dinukot ng 3 lalaki. Isa sa kanila ay umano'y nais siyang pakasalan. Ngunit, sa kasamaang palad,
Natagpuan ang bangkay ni Aizada sa isang abandonadong kotse sa isang bukid malapit sa Bishkek. Ang isa sa kanyang mga kidnapper na pinaghihinala ang pumatay sa kanya ay natagpuan ding patay dahil sa self-inflicted knife wounds. Ang isa pa sa 3 lalaki ay na-detain ng pulisya. Ayon sa pamilya ni Aizada, kilala niya raw ang lalaki at dati raw itong stalker ng anak. Ang trahedya na nangyari kay Aizada ay nagdulot ng malawakang protesta. Humigit kumulang 500 kataong nagtipon-tipon sa harap ng Interior Ministry, sumisigaw ng shame, at humihiling ng pagbibitiw ng mga opisyal. Sinabi ng presidente ng bansa na si Sadir Japarov na dapat itong maging ang huling bride kidnapping sa kasaysayan. Ngunit, tulad ng mga nakaraang insidente, patuloy pa rin ang problema. Noong 2018, isang 20 years old na medical student ang pinatay habang naghahanda ng reklamo laban sa kanyang kidnapper. Sa isang lipunang hati ang opinyon, mailan na tinitingnan ito bilang tradisyon at bahagi ng kultura. Samantalang marami naman ang naniniwalang isa itong malinaw na anyo ng karahasan at paglabag sa karapatang pantao. Habang iniisip natin ang kwento ni Aizada at ng iba pang mga biktima, tanungin natin ang ating sarili. Hanggang kailan mananatiling biktima ang mga babae sa mga makalumang tradisyon? Sa bawat kultura, may mga tradisyong dapat pahalagahan. Ngunit saan nga ba dapat iguhit ang linya? Kailan tumitigil ang tradisyon at nagsisimula ang paglabag sa karapatang pantao? Maraming salamat sa pakikinig. Ito po ang Anino sa Dilim, kung saan ang tanong ay hindi laging nasasagot at ang sagot, minsan, mas nakakakilapot. Kita-kits sa susunod na episode. Paalam.